Nag-iiba-iba lang ng kulay, ng mukha, ng tono, ng speed, pero ganun pa rin ang ending. Nakakapagpaalala, nakakapagpangamba, nakakatanggal ng ligaya, nakakapagpababa pa ng immune system. But Jesus gives rest. That's one of the main ministries of Jesus. When you say Jesus saves, He doesn't only save from the flames of hell, He saves from the hell of worry, of anxiety, of nervousness, of fear. Because Jesus is our peace and rest. The way of Jesus, and Jesus is called the way, is the way to peace and the way of peace. Matthew 11:28-30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." At hindi yata ako magsasawa na lagi yan i-quote, because this is the most effective idea of Jesusness, that Jesus gives rest. The world gives cares and worries and anxieties. Now, how do you give your cares to Jesus? How does it happen to the point that you really get to rest and to be at peace? First of all, think of Jesus and His love, His goodness, and His kindness. Think of that. Think of the character, the intention, and the actions of Jesus. At lahat ng ginawa niya para pagalingin ang may sakit, para payapain ang mga natatakot, para pagkasunduin ang mga magkakagalit, para patahimikin ang kalooban. Ito ang pag-isipan. Marami tayong pwedeng isipin. Kung anong iniisip mo, yun ang makaka-apekto sa iyong blood pressure, yun ang makaka-apekto sa iyong kalusugan. So think of Jesus. Think of the Jesus way. John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Now, darkness here doesn't only mean sinful living or immorality or all those kinds of dark deeds that people associate with darkness. But this is about any darkness. And Jesus says, "Follow me and you will never walk in any form of darkness. You will never walk under any concept of darkness." So think of Jesus correctly and you will not walk in the darkness of mind, in the darkness of heart and emotion. Think of Jesus constantly and you will never walk in sadness, in worry, anxiety, fear, and despair. Kaya dapat isipin lagi si Jesus. Isipin ang mga sinasabi niya. Isipin ang kanyang mga ginawa. Palitan ang lahat ng mga isipin na negative lang naman ang effect sa ating buhay. Romans 8:38-39, "For I am convinced that nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Meaning, neither death nor life, extreme na yan. Angels nor demons, the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nothing. Pag inobserve natin yan at inabsorb natin yan, sabi, nothing can separate you from the love of God through Jesus. Not a broken or a failed relationship. Not a failed business. Not failing health. Not separation of people. No germ, no virus, no disease can separate you from the love of God. Pag yun inintindi natin, isinaloob, yung pa lang, magbibigay na sa atin ng liwanag, ng lakas ng loob, at mahalaga sa tao, lakas ng loob. Kaya yung meron tayong napaka-highly developed concept of loob. Pag dumadating mga problema, may magsasabi sa iyo na very concerned, lakasan mo ang loob mo. Bakit nila sinasabi yun? Kasi pag malakas ang loob natin, nagwawagi tayo sa lahat ng mga attacks from the outside. Ganon din sa kalusugan. Marami mga nagtatao, how do you protect yourself from all of these viruses, from all of these germs? Well, you could wear a mask, you could disinfect your hands, you could
stay away from many people. But really, the most powerful protection is a very, very healthy immune system. Kahit saan, sa elevator, sa escalator, whenever there are crowds and people breathe, they exhale, you inhale what they exhale. Actually, ang dami nating nahihinga ng mga kung ano-ano mikrobyo. Hindi lang tumatalab lahat kasi meron tayong panglaban na nasa loob. So pag malakas yung loob mo, hindi lang emotionally, kundi this time, physically, yung health mo, yung immune system mo, hindi ka tatablan. Pero syempre, do not tempt nature. Kahit malakas pa yung resistensya mo dyan, very healthy ka, umiwas ka pa rin, disinfect your hands, try to wear a mask when you are sick or when you are surrounded by people who might be sick, and observe hygiene. Pero ang pinakamahalaga talaga, malakas ang katawan mo. That's why people who are very advanced and evolved in their medical practice will tell you the best medicine is really good health. Na matulog kang ng mahaba, masarap, mahimbing, kasi yung tulog nagpapalakas ng resistensya mo. Kumain ka na masarap, masustansya. Huwag mong pag-iisipin ng problema mo kasi hindi rin naman nasosolve. Hayaan mo siya. Mag-relax ka, kasi pag relax ka, nakapahinga ka, nakakain ka, nakatulog ka, mahimbing, tumatalino ka. Naiisip mo yung solusyon sa iyong mga problema, kaysa lagi ka lang magbukmok, lagi ka lang malungkot. Ang malungkot na tao, bumababa ang kanyang immune system, madali siya magkasakit. Mahirap daw magkasakit na masaya. Liban na lang talagang kumakain ka ng mikrobyo. Pero sabi nga nila, laughter is the best medicine. There's a lot of truth in it. Yun lamang paghinga mo, yung paggalaw ng mga muscles mo sa iyong trachea, sa iyong buong bronchial system, nakakapagpalakas daw yun ng katawan. Pati ng paghinga, pati sa puso. So, sikapin mong sumaya. Kaya si Jesus sinasabi niya lagi, be at peace, rest. Hindi niya sinasabing walang problema, huwag mong solve it. Pero niya, be at peace, be at rest. And we can believe in that because Jesus is in control. Sabi ng mga kasama niya sa bangka nung pinatahimik niya ang bagyo, what man is this? Even the winds and the waves obey him. Walang hindi sumusunod sa kanya. Pero sasabihin natin, bakit hindi natin pasunurin sa kanya ang mga mikrobyo? Tayo muna unang sumunod. Pag sumunod tayo, sinasabi niyang payapain mo ang loob mo, magpatawad ka, umibig ka, diba? Pati yung kanyang mga disciples na pagod na sa pagme-minister, sabi niya, alis muna kayo dyan, pupunta tayo sa isang nakahiwalay na lugar, magpahinga kayo, kumain kayo. Yun ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang yung pagsunod sa mga gawain ng kabanalan, pati yung paggawa rin ng mga mabuti sa iyong katawan, pagsunod din yung kay Jesus. Kaya marami mga payo sa Bible how to be healthy. Marami ngayong mga concern, how do I keep myself, protected? Sumunod ka kay Jesus. Patahimikin mo ang iyong loob, alisin mo yung mga fears and anxieties, but also do what is practical. Take care of your health. At yan ang magpo-protect sa iyo. Walang anumang bagay in creation that can separate us from the love of God. Only your thought. Pag nilagot mo sa iyong isip yung connection mo sa Diyos, pag inihiwalay mo siya sa iyong mga iniisip, at ang inuna mo ay yung mga ibang nagpapatakot sa iyo, mawawalay ka nga. So nasa sa iyo rin. Kaya dapat bantayan ang ating isip. Dahil ang isip na nag-aalala, natatakot, nagwo-worry, is the devil's workshop. Lalong tumatalab sa atin yung mga ayaw natin pagka hindi tayo nakapahinga. Christ lives in us. That's what scriptures say. The Holy Spirit lives in you. We are the temple of the living God. The kingdom is in you. All that. Pagka inabsorb mo yun, the kingdom is in me. Therefore, I have all the power, I have all the energy, I have all the capacity to keep this kingdom intact. I am the temple of the Holy Spirit. Therefore, I have the responsibility and the privilege and the power to keep this temple clean. Yung mga Israelites noon, they did a lot of things to keep their temple, their physical temple, physically clean. But we know that the real temple of God is the believer's heart. And to keep that heart clean is not only to avoid physical foods, not only to avoid clinical dirt, but also to avoid things that make our minds weak and afraid and anxious.
Kasi kalaban yon ng cleanliness of the temple. Ephesians 3:17-19. And I pray that you may have the power to grasp how wide, how long, and how deep is the love of Christ. Sabi niya, nawa, maunawa niyo. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Medyo abstract yung presentation tsaka yung discussion. Pero ang sarap himayin at unawain. Sabi niya, ang dalangin ko, magagap ninyo ang lawak, ang haba, ang lalim, ang taas ng pag-ibig ng Diyos na hindi kayang maintindihan ng knowledge. So hindi nyo pwedeng gamitin ang knowledge to understand God. Hindi natin pwedeng gamitin yung knowledge para pagharian tayo ng Diyos. Ang napakahalaga talaga, pananalig. Kasi pag knowledge lang ang pinakinggan natin, and we are bombarded by negative knowledge, by scary knowledge, we are bombarded by alarming information, we are bombarded by so much news, by so much forwards and shares na puro mga negative and scary, ano mangyayaring effect niya sa buhay mo? Pero sabi niya ganun, this power is beyond knowledge. So dapat lampasan mo yung knowledge, lampasan mo yung information, at panghawakan mo ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako na proven na sa track record ni Jesus. This man who walked on the water, this man who raised the dead from their deathbeds and from the grave, this man who healed lepers, who cleansed those who were terribly suffering, this man who called out demons from persons that they inhabited, this is the one who loves you and me. So alam nyo, isipin nyo lang yon, dibdibin nyo lang yon, mababaliwala nyo yung mga negative information na nakapaligid. It doesn't mean that you neglect real news, that you neglect real information, but go beyond it. Go to the source of all the solutions. Go to the power that transcends all of this, at yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Be filled with God, not with just human knowledge, although up to a point, human knowledge is very important. Especially clinical knowledge, that is important. But be filled with God, not only with human information, which actually means human limits. Kasi pagka puro informasyon lang, puro news lang, magpapanik ka, tatakot ka, at ang mga tao naman ang hilig mag-share ng nakakapanik. Ang hiling mag-share ng nakakatakot. Wala kang mababasang share na, ay, ang tita ko payapang-payapa ngayon. Walang ganon. Pero pag tita niya tumalon sa building, ano yan? Viral. Kakalat agad. Kasi pinagpepiestahan natin yung tumatakot sa atin. Kaya be, di ba, changed by the renewing of your mind. Palitan ang binibigyan ng sobrang halaga. Palitan ang binibigyan ng sobrang pansin. Dahil maraming dapat kang pansinin na negative, at it is to your protection up to a point na pansinin yon, pero marami kang dapat na pansinin na positive. The promises of God, the ways of God, the instructions of God through Jesus, and up to a point, even through the instructions of God through the law. Kasi marami silang magagandang laws din, yung mga dietary laws that really have meaning, hindi lang religious, may clinical value, mga laws on hygiene, laws on how to keep your body clean. Marami tayong mapapala dyan. Yun ang pagpapansinin. And how else do you give your cares to Jesus? How do you receive good from Jesus? Do good to people you can reach. When you become afraid, when you become anxious, you become selfish. But when you focus on God, on the love of God, and believe in God's ways, and you do good to people you can reach and affect, you actually turn on a machinery, a heavenly, godly machinery that will never stop working until it brings out its product, and that is something good for you and for the people around you. Psalm 37:3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Pwedeng i-apply yan sa ating panahon ngayon.
Kaya sabi, trust in the Lord and do good. Yun ang ibig sabihin ng trust. You trust to the point that you do good. Na may ibibili ka na pagkarami-raming supply, ang bibilin mo lang yung pangayon nyo hanggang bukas, yung up to a short period na kailangan mo para kung namang nagkasipon ka, nagkasakit ka dyan, hindi ka makalabas ng bahay, meron kang supply, hindi para wala nang mabili yung iba. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. So trust God enough to do good to people. Not naman yung sobrang good na niyakap mo na lahat yung inuubo. Hindi ganun. Dapat do good in a safe way kasi may clinical way to remain safe and still do good. Trust that God knows the situation, that God wills to love and will help, and that God can love and deliver through you. That you become a part of God's solution, that you are not part of the problem. And even if you became part of the problem, especially hindi mo naman hinanap, dumating lang, then all the others will become a part of the solution for you. Yun ang mahalaga sa mga tao, mga kapatid. Pagka may mga crisis, may mga difficulty, we move as one humanity, as one race, as one city, as one nation. That is how we survive. Hindi yung magkakani-kanya. Hebrews 13:6, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. And when God is pleased, good things happen. May anxiety ka, kapatid. Ano man yun? May anxiety ka tungkol sa iyong health. May anxiety ka tungkol sa iyong mga payables. May anxiety ka tungkol sa iyong pag-ibig na actually walang pag-ibig kaya ka anxious. Diba? May anxiety ka nito, may ganun-ganon. You want good things to happen. No? Do good. Do not forget to do good and share with others. For with such sacrifices, God is pleased. And when God is pleased, good things happen. And the best way to reverse a bad situation is to do good. Mga anak ng Diyos, may bad situation na nangyayari. How do you reverse it? You do what is good. At yung ginagawa ng isang tao lang, nakaka-inspire ng ibang tao dahil sila naaalala rin nila nung nagiging asal, hayop na sila, nakita ka nilang asal tao, asal Jesus, maalala nilang tao rin sila, at maalala nilang anak din sila ni Jesus, and then bibitawan nila yung kanilang masamang asal at babalikan nila yung kanilang pagkatao. If you inspire other people to dig deep into their humanity, especially in difficult times, you actually change the world for the good, for the better. At yan tayo, we are the light of the world. Tayo ang mga mumunting ilaw ni Jesus, na kung saan madilim, magkakaroon tayo ng silbi. Sa ganito mga panahon na may challenge, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, ang iniisip mo dapat, anak ng Diyos, how can I be God's little light in my corner of the world? How can I reverse a bad thing by doing the good thing? How can I trust God enough to the point that in spite of everything, I still do good? Dahil pag nangyayari yun, it begins an automatic, natural occurrence that the beautiful will of God happens. May participation tayo dyan. You've got to reverse a negative direction by stopping in joining it, and then by reversing your own walk, and then all the others will be inspired. Matthew 25:31-40, hali kayo, yung lagi natin pinag-uusapan, nagantimpala sa mga anak ng Diyos. Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. So anong inihanda para sa atin? Ang kaharian. Ang inihanda ay paraiso, ang inihanda ay langit, ang inihanda ay gantimpala. Yun ang nakahanda para sa atin. Isipin mo lang yun, doon ka pupunta eh. Ba't ka liliko? Ba't ka magpapagulo? Yun ang inihanda at doon ka patungo. At bakit daw makakapunta doon? Sapagkat ako'y naghihirap, nagdurusa at nangangailangan. Ako'y nagugutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at iyong pinatuloy. Hubad at iyong dinamitan. Nagkasakit at iyong dinalaw. Nabilanggo at iyong pinuntahan. But of course, we can apply it now, and we can apply it to many other cases, because the Word of God is so universal that it can be applied in any reality on the ground. Pag tiningnan mo lang how to connect it,
Pero di ba, i-apply natin yan. Sabi niya, hali kayo, yung inihandang gantimpala sa iyo nung paman, bago nilikha ang daigdig, enjoyin nyo. Bakit po? Sapagkat ako'y nagugutom at yung pinakain. So pag may nagugutom, may crisis, ang isipin mo magpakain, hindi yung agawan sila. Pag hindi ikaw ang gutom, dapat ikaw magpakain. Pag hindi ikaw ang pasyente, dapat ikaw ang tumulong. Hindi ikaw naputok ka ng bulkan, dapat magpadala ka ng tulong. Diyan dapat ina-apply. You take all clinical precautions, you take all precautions known to science, but you care for the sick. You feed the hungry. You give drink to the thirsty. You clothe the naked. Tandaan ninyo, sabi niya, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So mga kapatid, kailan natin i-apply si Jesus? These are the moments when the lights of Jesus must shine. That you trust God enough to do good, not to do bad, not to do selfish acts. At para nang sinabi ni Jesus, ako ang magsusukli sa lahat ng yan. Maging sensitive tayo mga kapatid. Maraming tao nagdurusa. Nang sinabi ni Jesus, pag ginawa nyo ang lahat ng ito sa pinakahamak, aariin kong sa akin nyo ginawa. Kapag malapit ang puso ko sa mga kawawa, sa mga hamak, sa mga pinandidirihan, sa mga itinatakwil, sa itinataboy, pag ginawa nyo yan, sabi niya, welcome kayo dito sa kaharian na inilaan noong paman. At ako ang magsusukli sa inyo. Sa lahat ng yan, isa lang ang sagot ni Jesus, pag-ibig, pagtulong, pagmamahal, pangunawa, at pagpapadala ng lahat ng kaya nating ipadalang tulong. God's way, the way for people to eat, is to feed others first. The way for people to be saved from hardship is to save others first. Because in the irony of things, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly try to keep for yourself. You reach the east by sailing west. The beginning is the end, the Alpha and the Omega. High and deep and wide truths ay para mga kabalintunaan. Ironic, pero totoo. Gusto mong guminhawa, magpaginhawa ka muna ng iba. Gusto mong papagpala, maging pagpapala ka muna sa iba. Gusto mong tamasahin ang langit, ang paraiso na ibinibigay ng Diyos, lumusang ko muna sa mga pusali at mga putikan at hanguin mo ang mga nandun. Ganon ang pamaraan ni Jesus. Matthew 7:12, so in everything, do to others what you would have them do to you. Or what you would have God do to you. Anong gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Gawin mo muna sa iba. In fact, posible na pag nag-self-reflection tayo, ang mga nangyayari sa atin nga naibunga lang ng mga ginawa natin sa iba. There's this old film in the 60s, The Sound of Music, na yung main character, parang gumaganda yata yung buhay niya, nangyayari lahat ng maganda. Sabi niya, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Bumabalik at bumabalik at bumabalik. So kung anong gusto mong bumalik sa iyo bukas, yun ang pawalan mo ngayon. Trust God and do good. And then do what you could for yourself. Hindi naman ibig sabihin wala ka nang gagawin para sa iyong sarili. Galatians 6:5, each one should carry their own load. Hindi mo na kailangan laging paalalahanan, maglinis ka ng kamay mo, maghugas ka dyan, magmask ka kung ikaw ay inuubo o kung maraming inuubo sa paligid mo. Hindi na kailangan. Bantayan natin ating mga sarili. We should watch ourselves and be responsible. Luke 4:40, people with all kinds of diseases were brought to Jesus. He put his hands on each one of them and healed them. Hindi itinaboy ni Jesus sa mga nangangailangan. Ni isa wala siyang tinaboy. So ang mga anak ng Diyos, in our capacity as much as we could, hindi tayo dapat magtaboy.
But because we are not Jesus, we should observe all physical, clinical precautions. Siya lang dapat ang humahawak ng mga ketongin na hindi siya nahahawa. Si Jesus kasi yun eh. Tayo, we do what is good. We do what is natural. We do what is scientific. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Panginoon, ituro niyo sa amin kung anong relation ng mga issues na ito sa iba pang spiritual and emotional issues of our lives, so that we will be an agent of blessing. We will be a light of the world. Pagbulay-bulayan ang kahulugan nito at paano i-apply sa ating daily life, and let the peace of God keep you and remain in your hearts. Be with the Lord in silent reflection. Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees in secret, who sees what is done in secret, will reward you. And may the Lord continue to bless us by giving us the key to understand His words. So we're going to talk about secrets that Jesus loves, and one of that is secret giving. Giving to the needy, very especially. So ano po yung tinuturo sa atin? Give to the needy without publicity. Publicity and human praise will be the reward, and it's all the reward that you will ever get. Because God will no longer reward and repay you when people already honor you. Kaya hindi dapat na ipinagmamalaki, ipinagyayabang, ipinamamalita ang mga pagbibigay natin, lalong-lalo sa mga nangangailangan, sapagkat oras na tayo napuri na ng tao, naparangalan na ng tao, nabigyan pa ng plake, na ipagpagawa ng monumento, kung ano man yon, wala na tayong maaasahan pa na gantimpala mula sa Panginoon. Because God rewards openly good deeds that are done secretly. Yan po ang sinasabi ng ating binasa. At kung ididiin natin yung mga original words, talagang the reward is given openly to good deeds done secretly. Ano po yung rationale behind that principle? Because all good things come from the Father. Wala naman tayong production ng good things eh. Ang Panginoon ang nagbibigay, tinatanggap lang natin. At kung tayo nakikinig sa kanyang tinig, ibinibigay natin doon sa pinagbibigyan niya, ipinadadaan lang sa atin, pero merong tunay na dapat puntahan. At kung hindi natin nilalabag ang kalooban ng Diyos, pinadadaloy natin yung pagpapala, inaabot natin sa tunay na dapat puntahan. Ano ngayon ang kapuri-puri tungkol sa atin doon? Sabi nga ng matatanda, wala namang humahawak ng palayok na di nauulingan. Kaya kung tayo'y daanan man ng pagpapala tungo sa iba, siguradong meron na rin natira sa atin at meron na rin tayong napala, bagamat hindi lahat-lahat ay naging atin, pero tayo na rin yung unang nag-benefit doon. So hindi natin pwedeng sabihin na tayo'y giver, tayo'y mga taga-abot lamang. At napakabuti ng Panginoon na maging yung taga-abot, may natitira para sa Kanya. O sige, bilang taga-abot, ito'y para sa iyo. Ngayon yung iba, iabot mo na.
Kaya hindi marapat na sobrang naitatanghal ang pag-aabot sapagkat ang Panginoon naaagawan ng kaluwalhatian. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So the Father is the real source, the Father is the real giver. Therefore, the so-called charitable people are just vessels, channels of blessings. Salamat at dinidinig nila ang tinig ng Panginoon, sinusunod nila yung bilin, pero ang tunay na dapat na itanghal ay yung pinanggalingan ng pagpapalang yon. When people unjustly receive the praise that should be given to God, then God is not honored. And when people keep themselves out of sight, when people get out of the way, God is honored. When recipients do not and cannot identify the channel of blessing, they inevitably look up to the source, who is none other than God. Kung biglang pagbukas nyo na inyong pinto sa isang umaga, ay may pagpapalang nando na, hindi nyo alam kung sinong nagbigay, hindi nyo alam kung sinong pasasalamatan, natural, wala na kayong ibang pagpipilian pa, at napapasalamatan tuloy natin na itataas ang pangalan ng Diyos. Kung minsan sobra tayong nagiging beholden to the human instruments, that God is taken out of the equation. Ano po yung mga instances na muntik nang maagawan ang Panginoon ng kaluwalhatian pero mabuti na lamang at may nagtutuwid doon sa mga muntik ng mga magkamali? Halimbawa sa Revelations 22 verses 8 to 9, ito pong si John ay pinakitaan ng anghel ng mangyayari sa future, at anong ginawa ng John na ito doon sa anghel na nagpakita sa kanya? I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and seen them, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers the prophets and all who keep the words of this book. Worship God. Tama nga naman. Matapos maging usher yung anghel, ipinakita kay John yung mangyayari sa future. Ang ginawa ni John, pagkat he was in the presence of a heavenly being, ay nagpatira pa siya sa paanan ng anghel para sambahin ng anghel. Sabi ng anghel, maghunos dili ka, tumayo-tayo ka dyan, tigilan mo yan, huwag mong ituloy. Sapagkat ako'y tulad mo lang, tulad din ng mga propeta, at tulad ng sino mang susunod sa mga nakasulat dito sa aklat na ito, na salita ng Panginoon. Ang gawin mo, sambahin mo ang Diyos lamang. Hindi tinanggap ng anghel yung papuri, hindi niya tinanggap yung pagsamba. At nakita niyo po na pati si John, na ngayon marami na rin sigurong nagdadasal kay John. No? Si John na ngayon ang patron. Siya na ngayon ang dinadasalan. Samantalang once upon a time, nagdadasal din siya doon sa anghel at itinuwid siya ng anghel. Sabi niya, ikaw, ako, ang mga propeta, at sino man na susunod sa salita ng Diyos ay pare-pareho lang tayong lingkod ng Diyos. Walang dapat itataas kundi Diyos lamang. Ito pong si Peter, na ngayon dinadasalan na rin ng marami, once upon a time, meron ding nagtangkang lumuhod sa kanyang harapan. Sa Acts chapter 10, 25 to 26. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said, I am only a man myself. So si Pedro, sinikap din na luhuran itong si Cornelius. Sapagkat ang pakiramdam ni Cornelius, banal na tao ito, lingkod ng Diyos, makaluhod. Sabi ng Pedro, tumayo-tayo ka kapatid, nakakahiya sa Diyos ang ginagawa mo, tao lang ako. Pero ngayon, marami pa rin lumuluhod, hindi lang kay Pedro, kundi sa rebulto ni Pedro. Kaya yung rebulto niya makakapagsalita, sabihin, mahiya-hiya ka, tumayo-tayo ka dyan. At pakidurog-durog mo ako, sapagkat hindi ako dapat narito, pinagbabawal ito ng second commandment, at di ka dapat lumuhod sa akin, ipinagbabawal ng first commandment. Nakita nyo kung nabubuhay lang yung mga yan ngayon, sila mismo ang number one na aangal sa ginagawa ng maraming tao sa kanila. At ang Panginoong Jesus, minsang naglalakad, may isang babaeng pumapapel. Luke 11, 27 to 28. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it."
So sabi nila isang babae nagmamagaling, pinagpala ang babae nagsilang sa iyo at nagpasuso sa iyo. At sinabi niya, ang tunay na pinagpala, yung nakakarinig ng salitang ito, nakikinig at sumusunod. Itinutuwid, sapagkat kung sino-sino ang binibigyan ng honor ng mga tao, liban sa Diyos at sa salita na nanggaling mismo sa Diyos. Kung magbabasa lang ng Biblia ang ating mga kababayan, maraming mga kabaliwan ang dali-daling mapapanaw. Mga pagsamba kong kani-kanino, pagluhod kong kani-kanino, pagdarasal kong kani-kanino, ang binibigyan ng papuri kung sino-sino. Ang binibigyan ng pasalamat kung sino-sino. Ay salamat, tumigil ang baha. Bakit? Kasi nagdasal kami dito. Ay salamat, tumigil ang bagyo. Ay salamat, nagkaroon tayo ng mapayapang gobyerno. Ay salamat, nagkaroon tayo ng ganito. Kanina nagpapasalamat, hindi sa Diyos, kung kani-kanino. Kaya di naman matapos-tapos ang mga pasanin na inihahampas sa atin ng langit, sapagkat hindi tayo kumikilala sa tunay na dapat kilalanin. When God is honored, when truth operates, God blesses. Sapagkat ang karangalan ay para lang sa Diyos. Siya lang ang bagay tumanggap ng ganong mga bagay. Ngayon po, kailan ba maaaring halimbawang magbigay ka na nakikita ng iba? Kasi ang sinasabi natin, nagbibigay tayo na hindi ka tayo nakikita ng iba. Kailan kaya pwede na nagbibigay ka ng hindi nakikita ng iba? One is giving to the needy, to instruct, or to inspire, or to set an example. Halimbawa, nagbibigay kayo sa mga nangangailangan, nakikita ng inyong anak, nakikita ng mga bata, di mabuting nakikita nila para nagkakaroon ng halimbawa. O nakikita tayo ng iba para naman tayo itularan, para makita rin nila, ma-inspire din sila, pero wala tayong mga iniisip to promote ourselves. But at the least, we allow our good deeds to be seen so that they may become good examples to others. And also, kung minsan, yung mga good deeds natin, ina-announce natin to promote order. Halimbawa, magdodonate kayo sa isang church, sa isang institution, hihingi kayo ng resibo. Hindi dahil gusto nyo mapalagay ang pangalan nyo sa resibo, hindi dahil gusto nyo purihin ang inyong sarili, kundi para magkaroon ng kaayusan. Baka naman yung pinag-abutan ninyo, hindi na makarating doon sa kaban, yung dapat na makarating doon, kaya hihingi tayo ng resibo, hindi masama yun. And I urge Christians, whenever you give, lalong-lalo hindi kasabay ng collection o ng offering, individually, ibinibigay-bigay, huwag kayong abot ng abot kung kani-kanino. At dapat humingi kayo ng receipt para merong kaayusan. Yung iba kasi sobrang polite, teka po, igagawa ko kayo receipt, wag na, may tiwala naman ako sa iyo. Hindi naman yung pagtitiwala nyo o kawalan ng tiwala ang pinag-uusapan, kundi para may kaayusan. Kaya hindi rin natin itinatago, yung may public offering, nagbibigay din tayo, kasi public collection, alam naman isa-isang mag-abot, di ang haba na ng istorya nun. So, to promote order, it's also not so bad, no? Not bad at all, na makita rin ng iba. And of course, it is not bad to be seen when there is no intention to glorify ourselves. Kaya sasabi sa 1 Samuel 16 verse 7, the Lord looks at the heart. Sa puso naman natin tumitingin ang Panginoon. So there are actions that have to be made public to set an example or to instruct. So what is good whenever it comes to giving? It's good whenever there's a giver and a recipient. It's good. But what is better? When the giver is unknown, it is better. And what is best? When even the recipient is unknown to the giver. Na nagbibigay tayo na hindi ka nagbibigay na alam mo yung binigyan, kaya tuloy kung minsan may superiority complex ka na rin, nagde-demand ka na rin ng special treatment, kasi binibigyan mo. Akala mo na rin kasi ikaw yung nagbibigay. Pero siyempre, you don't throw naman your good things in the air at bahala na kung kanino mapunta yon. Hindi ganon. But sometimes there are institutions we can trust. Na ito po ang gusto kong itulong kung kaninong nangangailangan, kayong nakakaalam kung sino yon, kayo na ang magparating, maski hindi ko na malaman kung sino yon. Pero kailangan siyempre napatunayan na ng institusyon na katiwa-tiwala naman na gawin ang ganong mga transaksyon. So, secret giving is honorable to God. What else? Matthew 6, verses 5 to 6. And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray, standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And may I be emphatic, this is the Lord Jesus speaking.
Pati po yung ating binasa kanina na tungkol sa secret giving. Ito yung tinatawag na Beatitudes ng Panginoon, yung kanyang mga sermon na galing yan mismo sa kanyang labi. So what other secret is loved by Jesus? Secret prayer. So do not pray for the sake of publicity. Do not pray for the sake of show. Those who are recognized, praised, and honored by people because of praying will get only that, human recognition. Wala nang hihigit pa ron, yun na. Pag napuri ka ng tao, uy, siya madadasalin, uy, siya ay banal. Naku, purihin ng Panginoon, madasalin itong kapatid na ito. Napuri ka na ng tao, wala ka na dapat antayin na papuri pa mula sa Panginoon. So what can we learn? Is to value private prayer. We should pray privately, to pray secretly. Those who pray secretly will be rewarded openly by God. Makikita ng tao na talagang nire-reward ka ng Panginoon, bine-bless ka. Hindi maitatago, hindi maikukubli. And what's the rationale behind this? People who pray publicly and openly usually get the credit. They usually get the honor. And then usually, people become dependent on them. Ay naku, wala pa ang ating mga prayer warrior, paano na kaya tayo? Ay naku, wala yung mga prayer leaders natin, paano na kaya tayo? Bakit wala ba yung Diyos? Pag may isang taong gustong mag-pray, nandun naman ang Diyos na pe-prayan, di kumpleto na ang mga pangangailangan. But sometimes, self-styled prayer leaders and prayer teams can make themselves look so indispensable that people now forget that there is God. That they feel that the whole activity is incomplete without these people leading a prayer. So ang mga nagiging hindi po maganda are people's dependence on prayer warriors, people's dependence on special prayer personalities. Naku, paano kaya ako gagaling? Wala si ganito na nagpe-pray for healing. Bakit wala ba ang Diyos? O wala ka bang kakayahang manalangin? Manalangin ka. Ang Diyos ang mahalaga. Pag may nananalangin at may pinapanalanginan na Diyos, kumpleto na yon. Kaya kung minsan, some people can make themselves look so important as if prayer would not be complete without them. Naaagaw ang kaluwalhatian ng Diyos. Lalong-lalo yung mga inaasahan natin, prayer for healing. Siyempre, you become emotionally dependent. Pagka may mga tao na, ito, nananalangin para ka gumaling. May mga palapat-lapat pa ng mga kamay, mga papunas-punas sa mga langis-langis at pakaway-kaway ng mga panyo-panyo, kung ano-ano na yung mga props. Alam natin niya, itinuturo sa scripture na anointing of oil, hindi for its sacramental value. Hindi yung dahil in-anoint ka, may value yon at merong pampagaling yon. Yung context ng anoint the sick with oil is for its hygienic purpose and for its social purpose. Ibig sabihin, pabanguhan na yan, lotion na. Ibig sabihin, i-claim natin gagaling na, babango na yan at makikihalubilo sa atin. So anoint with oil. Hindi yung pinahiram mo ng oil, nagpagaling tuloy yung oil. Nagiging superstitious ang mga tao. Ay, paano tayo gagaling? Walang oil. Ay, paano tayo gagaling? Walang panyong puti. Ay, paano tayo gagaling? Walang palaspas. Paano tayo gagaling? Walang ganito. Anything that you place between you and God becomes an idol. Anyone that you place between you and God also become an idol. Kaya malinaw sa atin dapat yun. Even the Lord wanted His healing ministries to be kept secret. Ang nakakapagtaka, ang Panginoon, inililihim ang kanyang healing ministries, tapos mayroon namang mga tao na yun ay pinakakabunyag-bunyag at yan ang pinakakapromote-promote healing ministry. Baligtad. Sa Luke 8:56, isang batang babayang namatay at binuhay muli ng Panginoon at matapos buhayin mula sa kamatayan, her parents were astonished. But He, meaning the Lord Jesus, ordered them not to tell anyone what had happened. At sa Matthew 7:36, isa pong deaf and mute, isang bingi at pipi, ang pinagaling ng Panginoon, at pagkatapos anong utos niya? Jesus commanded them not to tell anyone. Ayaw ng Panginoon na ang mga tao pagkaguluhan siya dahil lang sa healing ng katawan. Gusto niya ang mga tao ay lumapit para isuko ang mga kasalanan, ihingi ng tawad at magkaroon ng bagong buhay. At manaka-naka ang Panginoon ay nahahabag naman sa mga tao, pinapagaling na rin sila sa kanilang mga karamdaman, subalit hindi siya dumating sa lupa para magpagaling ng mga physical illnesses. Dumating siya para magturo
tungkol sa kasalanan at ang mga tao'y gumaling sa kanilang spiritual illnesses. At bonus na lang kung yung physical illness ay mapasama sa pinagaling. Pero siyempre, kung tayo ay may nararamdaman, kung ang mga mahal natin sa buhay ay may nararamdaman, ay kuminsan ay pinadidimlan na rin tayo ng pag-iisip. Sometimes our reason is also clouded by very immediate needs, especially to alleviate pain, to the point that we give so much importance to physical healing when it is not the reason why Christ came to the world. So I came to call the sinners to repentance. Kaya mag-ingat-ingat din tayo sa mga ministry ng mga healing na wala namang mga repentance itinuturo. Dumating kayo lahat sa luneta at sa isang iglap gagaling kayo na hindi malamang tinuturoan ng Espiritu na magsisi sa kasalanan, hindi tinuturoan magpasakop sa Diyos. Ang inuuna, physical lang. Kung physical, gumaling ka. Tapos, paglakad mo sa mandaroon ay nasagasaan ka ng jeep at namatay ka rin, nagpunta ka pa rin sa impyerno, di baliwala. Kaya importante, inuuna yung Espiritu. The Lord never emphasized the healing aspect of that ministry. Dahil lamang case to case, papagalingin niya, nahahabag siya. Pero hindi siya nagkaroon ng healing crusade kahit kailan. Alas 3 ng hapon, sa darating na linggo, magkita-kita tayo sa Gethsemane at may healing crusade. Walang ganun. Bagamat healing is available to people in faith, pero hindi yun ang number one. Ipinalilihim nga ng Panginoon. So beware of persons who publicize too much the aspect of prayer and especially prayer for healing. That they place themselves nearly indispensable in the economy of God. Meron pang mga akala mo mga prayer franchise holders. Nangyayari kahit sa ating bansa. There was once when there was a group who wanted to lead a big prayer rally. No? At mayroong tumutol na grupo, sabi, prayer yan, dapat kami. Kasi kami ang kilala na prayer ministry. Bakit kayo? At kutakot-takot na sigalot ang nangyari on national level, mga kapatid, kung sino ang dapat manguna sa prayer. Nakakahiya. Kasi walang may franchise sa prayer. Ang lahat ng anak ng Diyos ay maaari manalangin at dapat manalangin. Hindi masyadong ini-specialize ng ganyan mga bagay na yung mga iba hindi na nagpe-pray kasi meron namang prayer warrior na nagpe-pray. Everybody should be prayerful. So, kailangan nakikita po yung even our secret prayer. Importante yung public prayer kung ito ay talagang collective prayer, nakikita ang ating unity, pero hindi yun ang lahat-lahat. Napakahalaga rin po ng personal, secret prayer na kayo lang at ang Diyos ang nag-uusap. It is important. At ano pa po ang gusto ng Panginoon ng mga lihim sa ating buhay? Matthew 6:16 to 18. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head. Ito na naman yung anoint people with oil. Hindi ito for healing, kundi parang pabango, pampapresko. It is really for hygiene and for social use. When you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. So ano pong mahalaga? The secret that Jesus loves? Secret fasting. Fasting should not be announced through physical display. Huy, bakit ganyan ang mukha mo? Humpak na humpak ang pisngi mo. Nagfa-fast kasi ako eh. Sacrifice should not be announced through any hint. Na, alam mo, hindi na kami kakain ngayon eh. Nag-iisip nga kami ng lunch ngayon eh. Bakit? Kasi ipapadala namin sa charity ang aming pang-lunch. Huwag na kayo maingay. Huwag nang ipagmakaingay pa. Self-denial and sacrifice, works of piety, should not be leaked, should not be suggested or hinted, should not be publicized for self-glorification. Mahalaga yung privately. Ang Panginoon lang nakakakita. Being praised by people when you fast or sacrifice is all the reward that show-offs will get. Wala nang iba. Kaya dapat po tayong mga anak ng Diyos na nagpapahalaga na tayo ay makabigay ng kaluguran sa Diyos, na ang Panginoon ay matuwa sa atin.
pinakakalihim-lihim natin ang mga ginagawa nating mabuti, pinakakalihim-lihim natin ating mga sakripisyo, hindi natin binubunyag-bunyag, sapagkat oras na ikaw ay itinanghal na ng tao, yun na ang premyo mo, wala nang iba. At hindi lang premyo, kundi baka na-offend pa ang Panginoon kasi naagawan mo siya ng kaluwalhatian. Pious acts done secretly are openly rewarded by God. Hindi yung magbibigay ka ng donation at cheque kasing laki ng blackboard. Para kitang-kita ng camera, malaki pa sa tao, no? Para maluwalhati ka. Hindi naman charity yan eh. Bigay po ng kumpanya, naka-charge sa advertising fund nila yan. Hindi yan talaga ibinigay. Yan ay advertising. Kasi habang inaabot, yun naman pobreng umaabot, malaki pa sa kanya yung litrato ng cheque. Actually, tingnan nyo kung saan naka-charge sa advertising. Hindi nagbigay, nag-invest. Fasting or giving must be done in secret. And fasting persons and fasting societies get praise. They get the praise. Sa kanila nagkakaroon ng sobrang utang na loob yung mga tao. Nawawala ang Diyos sa equation. Kaya naman, nawawala ng kabuluhan. Tatlong mga secrets that Jesus loves. Secret prayer, secret giving, secret fasting. Ano po ang context ng pagtuturo ng Panginoon ito? The Lord was reacting to and correcting and balancing the religious orientation of His time, of the people of His time. The people have become too public and showy. They have become performers. Religion has become a show, and people have become pleasers of men. There was too much emphasis to public and outward religiosity. Puro na lang pang outward. Ano ang isusuot ng mga pare? Ilang buhol ang mga borlas ng kanilang mga suot? Gaano kahaba ba ang kanilang mga balbas-balbas at kung ano-ano? Ano ba ang kulay dapat ng ganito? Puro na lang pang labas ang naging mahalaga. Kailan tatayo, kailan uupo, kailan luluhod. Nagiging ritual ang pananampalataya. Kahit na magmemorya ka ng panalangin, bigkasin mo ng bigkasin ang hindi mo naman naiintindihan at dinidibdib. Panglabas. At ito po ang gustong ituwid ng Panginoon. Nag-focus lang nga siya sa fasting, sa prayer at sa giving, pero pwede natin itong palawakin sa lahat ng larangan ng ating pananampalataya na hindi lang yung nakikita ng kapwa ang mahalaga, kundi kung ano yung nangyayari sa ating kalooban, kung ano yung private. Tulad ng binanggit sa nauna nating mensahe, hindi lang good manners ang hinahanap sa atin ng Diyos, na nakangiti ka pero naiinis ka sa iyong kapwa, nakangiti ka, at least nakangiti ka, may good manners ka. But spirituality is beyond good manners. Dapat nakangiti ka pero hindi ka naman galit sa loob, kundi nakangiti ka sa labas at sa loob ay nakangiti ka rin kahit talagang tunay siyang nakakainis kasi tayo ay nagbago na, marunong tayo magpatawad, marunong tayo magpasensya, so nakangiti ka sa labas pero hindi lang etiquette, kundi yun ang tunay mong niloloob. Mahalaga na nag-a-agree yung nasa loob at nasa labas, kasi pag hindi nag-a-agree yung nasa loob at nasa labas, nagkakaroon tayong sakit. Nagpapanggap ka, sobra ang stress ng iyong buhay. Ngayon ang sasabihin niya, hindi na ako magpapanggap, talagang kakalmutin ko na yung kinakainisan ko. Hindi naman. First step yung nagtitimpi ka, panglabas, mukha kang maayos at payapa, maganda, pero lagyan niya ng counterpart sa loob. Ibig sabihin, nagbagong loob na tayo, naghunos dili, kaya yung tunay na pinanggagalingan ng ngiting yun, na isang pusong nakangiti rin doon sa loob. Pagbabago sa kalooban. Kadalasan ang ginagawa ng maraming Kristiyano is nothing but just good manners. Kumusta ka kapatid? Nagkakamayan pa rin anino nila, nagsusuntukan. Hindi sapat yun, bagamat at least hindi tunay na nagsuntukan physically. Pero pag nagsusuntukan kayo spiritually, kahit physically, nagkakamayan kayo, ang nakikita ng langit ay yung parehong yun. At ang mahalaga, yung spiritual reality. Because God looks at the heart. So it is not enough that we are cordial. It is not enough that we are polite. But we must always surrender ourselves to the work of the Holy Spirit so that inwardly we have really become kind and good and gracious and forgiving. That it is really what is depicted outside, yung totoong nangyayari sa ating kalooban. Ang mahalaga po, tulad ng sinasabi sa 1 Peter 3:3-4, your beauty
should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Now, before you get 1 Peter wrongly, hindi niya sinasabing huwag kayong magsuklay. Hindi niya sinasabing huwag kayong magsuot ng magagarang mga kagamitan o kahit ng mga alahas, lalo't malinis naman ang pinanggalingan. Hindi po yun. Ang sinasabi, hindi sapat na maganda ang nasa labas tapos pangit ang nasa loob. Kailangan unahin nyo yung nasa loob. Pero hindi naman sinasabing kung maganda ang yung kalooban, hindi baling pangit na yung nasa labas. Hindi yan, kasi people treated this as extreme eh. Minamaliit na nila yung mga nag-aayos, nagpupustura. Hindi yung masama. Lalo't galing naman sa mabuti yung isinusuot nyo sa inyong katawan. Ang point, hindi yun ang mahalaga kung sa kalooban naman ay napakapangit. Ngayon, maganda ka na sa loob at sa labas pa. Di glory to God. Salamat. Because God is a God of beauty. So in giving, what matters is it is not what is openly given, but what is secretly withheld. Di po ba pinag-uusapan nga natin, hindi lang yung nakikita sa labas ang mahalaga, kundi yung nasa loob? Kaya kahit naman sa giving, hindi lang din yung nakikita sa labas ang mahalaga, kundi yung nasa loob. Not only what is openly given, but also what is secretly withheld. So Mark 12:42 to 44. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. So sa collection box noong temple. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, the poor widow has put more into the treasury than all the others. Paano nangyari yun? Dadalawang kusing lang yung hinulog niya, yung iba ang lalakas, bagsakan. Nung nagbagsak yung mga mayayaman, blag, siguro yung magbarya nila. Itong babae naman, sabi, tik. Kasi ang liit-liit nung coin hinulog. Pero sabi nila, pinakamaraming hinulog yan. Paano po nangyari? Sabi niya sa verse 44, they gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. So hindi lang pala mahalaga yung publicly nakikita na binibigay natin na amount, kundi yung privately, yung pang natira, yung pala ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi naman pinigil ng Lord yung babaeng, kawawa ka naman babae, exempted ka na, mahirap ka naman, huwag ka na magbigay. Hindi pinigil. Bakit hindi pinigil? Kasi alam naman ng Panginoon, yung binibigay natin, minumultiply niya. So habang nagbibigay tayo, hindi niya tayo pinipigil para siya may mamultiply. Hindi katulad ng attitude ng maraming kapwa natin mahirap. Mahirap naman kami, kayo na lang ang taya. Merong need yung church, yun na lang mayayamang pamilya ang magbigay. Kami na lang dito ang taga-upo, sila magbigay ng silya. Merong mga handaan, meron tayong magdadala ng kani-kanyang mga dala. Mahirap naman kami, hindi na kami magdadala, kayo na lang mayaman. Kaya tulilawin gumayaman yung mayaman kasi nagbibigay sila nang mumultiply ng Diyos. Yun naman mga makukunat, ayaw magbigay. Ayan, anong mumultiply ng Panginoon? Di wala. Kung bakit meron tayong mentality, mayaman ka naman, kaya bigyan mo ako. Mga empleyado, mayaman na yung may-ari natin, nakawa na lang natin siya. Mayaman naman siya ikaw ba nagpayaman? Kung hindi ka naman katulong nagpunta ng kayamanan, bakit kasama ka ngayon kumukot-kot nun at gusto mong kumuha rin? Yung ito pong mentality na ito kailangan maiba. Na hindi ko mo mahirap ako, pananagutan ako ng lahat. Minsan makikita mo sa TV, yung mga nagtirahan sa mga gilid ng ilog na hindi naman pinapatira doon, nagtirahan doon, nung may baha, ililikas tuloy ng gobyerno. Ililikas ng libre, isasara mga eskwelahan natin para itira sila ng libre, papakainin ng libre, nagagalit pa sa TV, ang tagal-tagal, wala pa yung relief sa amin. Nagbabayad ba kayo ng buwis? Ang lakas ng loob yung humingi ng relief goods. Di ba? Yung mentality ng ating maraming kababayan, mahirap ako, meron ka, therefore sasandal ako sa iyo. Hindi ako mag-iipon, pag namatay ako, itutumba ko sa yung bangkay ko, problema mong bumili ng ataol para sa akin. Di ba? Hindi ko isipin na magkakasakit ako. Pag nagkasakit ako, bigyan mo ako, meron ka kasi. This kind of mentality must be corrected. We should deserve before we desire. Kaya nakita niyo po yung babae, kahit mahirap siya at inilagyan niya yung kalahat-lahat, hindi siya pinigil ni Lord kasi alam niya wala namang lugi sa nagbibigay sa Panginoon Yung mauutak pa nga dyan ang lalo nang nagkakandagipit-gipit. Kasi pati man naman Panginoon, uutakan pa. So,
Yung babae nagbigay, nakita ng lahat yon. Yung mga maraming pera, nagbigay din, nakita ng lahat. Pero ano niya kita ng Panginoon? Yung natira, matapos nagbigay yung lahat. Sabi niya, yung mga maraming hinulog, higit lalong marami pa sa bahay yan. I'm not impressed. Konti lang hinulog yan. Ang dami po, konti compared sa natira. Itong babaeng ko, ang daming hinulog. Ang liit nga po ang dami kasi wala nang natira. So nakita niyo, tinitingnan ng Panginoon, yung private, yung secret, yung nakalihim sa mata ng mga tao. Christ was emphasizing the importance of inner, quiet, and personal spirituality. Ano po ang ating buhay? Kumusta naman? Is our open religiosity matched by and grounded on and energized by our inner spirituality? Ang pag-worship niyo po ba, kasabay tayong lahat, merong katumbas na private worship nyo? Sa inyong silid, sa inyong bahay, sa ilalim ng puno, kung saan man na, kayo lang ng Diyos sa nag-uusap, nag-worship kayo. Ang atin pong public prayer na tayo, lahat ay yumuko, ipikit ang mata at magdasal at sabay-sabay naman tayo. Meron po ba kayong panalangin na private lang? Kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. Mahalaga yun. Ang ating mga ginagawang mga kabutihan sa panglabas, naroon ba't may katumbas doon sa loob? These are the secrets that Jesus loves. Giving, praying, fasting, or sacrificing. God looks at the heart. God looks at what's inside. And God looks at what is secret. So let us use our energy not in hiding what we are, but in becoming what we should be. Dapat tayo po mga anak ng Diyos, maging totoo sa loob. Sapagkat ang spiritualidad natin ay hindi isang palabas, hindi siya show business, dapat ito po ay spiritual, totoo sa loob. Let us continue to nourish our spiritual and private